pag-usapan ang tungkol sa kung paano tinatawag or tinatrato ni Bimbi si Raisa. Sa mundo ng modern dating, kapag tinawag mo ang isang tao na kuya o ate, para mo na ring sinabing hanggang dito na lang tayo. Ayaw ni Bim ng safe zone. Gusto niya exciting at may potential zone. Hala, Bimbi Aquino Yap, bakit nga ba tumanggi? No, tawaging ate ni Raisa May Dizon, ang hirit na nagpayanig sa Marites Universe. So yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So hold on, pause, and scroll. I-ready ang iyong mga ice coffee kung akala nyo ay tapos na tayo sa not yet era ni Bimbi Aquino Yap at ang naging paboritong ani-aling maliit na si Raisa May Dizon. Nako, nagkakamali kayo girl. Dahil ang dalawang ito ay tila may plano at ang gawing araw-araw na teleserye ang ating mga TikTok feeds ngayong 2026. May panibago na namang pasabog sa updates na kumakalat ngayon sa social media at swear, ang level ng kilig at didulo ng mga netizen ay abot na hanggang outer space. So, ang pinakabagong chika, no, ay panoorin natin tong video clip na ito. Ate. Anda ate. Ate. Hi, Ate Raisa. Ano ka? Bukan ako simpa ate. So, ang video clip na inyong napanood ay ilan lamang sa mga eksena, no, kung saan ito pong si Bimbi Aquino Yap at si Raisa May Dizon, captured po yan sa isang TikTok live nila at pinag-uusapan din ng bongga kasi marami nagtatanong, no, ano daw ba ibig sabihin ng sinabi ni Bimbi nang parang tumanggi siya na tawagin niyang ate. Ito pong si Raisa, no, kahit naman talaga sino, love team kayo tapos tatawagin mong ate. So what does it mean? So ito na, dahil ayaw daw tawaging ate ni Bimbi si Raisa May. Yes, strictly no to the ate level. At ang dahilan sa likod nito, nako, napakabasa, napaka-obvious at napaka-nakakakilig. Himay natin ang panibagong update na ito gamit ang ating pinakamatalas na Gen Z lens. Ihanda po ninyo ang inyong mga puso dahil may malaking posibilidad na maihika sa kilig. O, diba? So, ano muna, mag-break muna kayo, sandali, baka mamaya kiligin kayo dito, 'di ba? So, ito yung backstory, ang age gap fact check. Para sa mga hindi pa ganap na familiar sa birth certificate ng ating bagong paboritong low-key couple, alamin muna natin ang math. Si Raisa May Dizon ay ipinanganak noong June 2005, habang si Bimbi naman ay ipinanganak noong April 2007. So, ibig sabihin, ang age gap is 2 taon. Ibig sabihin, mas matanda nga naman si Raisa May kay Bimbi na halos 2 taon. Technically, sa kulturang Pilipino, kapag mas matanda ang babae, kahit ilang taon lang, default setting na natin ang maglagay ng ate bilang tanda ng paggalang. Pero para kay Bim, strictly application denied. Hindi raw uubra ang kulturang yan sa dynamic na gusto niyang mangyari sa pagitan nilang dalawa. So ang eksena, bakit nga ba ayaw ni Bimbi ng ate? Sa isa na namang viral na clip at mga inside chika mula sa kanilang mga naging interaksyon, napag-usapan ang tungkol sa kung paano tinatawag or tinatrato ni Bimbi si Raisa. Nung una, parang pabirong tinanong ni Bim kung hindi ba siya dapat tinatawag na ate ni Raisa, ang dalaga, dahil nga mas matanda ito sa kanya. Ang naging sagot at interaksyon, ang reaksyon ni Bim, isang malaking maton at determinadong pag-ilang. The energy. Ayaw niyang tawaging ate si Raisa dahil kapag tinawag mo raw na ate ang isang babae, nilalagyan mo na agad ng friend zone or family zone ang relasyon nyo. At base sa nauna ninyong not yet na hirit, alam naman nating lahat na walang balak si Bim na pumasok sa pagiging magkapatid lang. At ayon sa mga chika at pagsusuri ng mga eksperto at pag-ibig ng mga fans sa TikTok comment section, ito ang 3 pangunahing dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Bim
Bimbi ang salitang ate kay Raisa. Syempre, number 1, ang pantay lang kita mindset. Kapag tinatawag ng isang lalaki isang babae na ate, automatikong may hierarchy or agwat na nagaganap. Parang tinitignan mo siya bilang isang nakatatandang gabay o tagapagtanggol. Pero si Bimbi, na halatang may proactive alpha energy, ay gustong ituring si Raisa bilang isang kapantay, isang dalaga na pwede niyang proteksyonan, alagaan at ligawan sa tamang panahon. Ayaw niyang maging bata sa paningin ni Raisa May. So, syempre, number 2 reason, iwas sa family zone black code. Sa mundo ng modern dating, kapag tinawag mo ang isang tao na kuya o ate, para mo na rin sinabing hanggang dito na lang tayo, parang kamag-anak na kita, at napakahirap nang burahin ang level na yan. Kapag tumagal, matalino si Bim. Alam niya na kung papayag siyang tawaging ate ni Raisa. Ngayon, parang sinira na rin niya yung pinto na posibleng romance sa hinaharap. Si Bim ay nagpapakita ng advanced thinking girl. Iniisip pa lang natin, pinaplano na niya. So ito yung tinatawag na gentleman persona. Pinalaki ng isang Chris Aquino si Bim ay natuto kung paano ituring ang mga babae ng may mataas na respeto pero may kasamang diskarte. Bilang lalaki ay hindi niya pagtawag ng ate, pinapakita niya ang pagtingin niya kay Raisa ay hindi bilang isang bata sa isang matanda, kundi bilang isang lalaki sa isang babae, and it's giving main character energy at honesty, we are living for it. So, ano nga bang naging reaksyon ni Raisa? Kilig na may kasamang hassle. Siyempre, hindi naman magpapahuli ang ating pambansang child wonder na ngayon ay isang napakagandang dalaga na. Ano nga bang reaksyon ni Raisa May sa pagtanggi ni Bim na maging ate niya? Ayon po sa mga nakasubaybay, si Raisa ay halatang tinutukso, tinatawanan lang to. Nung una, pero hindi mo maitatago ang pamumula ng mga pisngi at nagngiting abot tenga. Si Raisa na kilalang mabilis mag-isip at laging may hirit, ay tila natatameme kapag si Bimbi na nagpapakita ng seryoso at maton na pananalita. Para sa mga Gen Z shippers, ang reaksyong ito ni Raisa ay tinatawag na soft launch na kilig. Hindi niya pinipilit na tawagin siyang ate ni Bimbi. Hinahayaan niya lang ng binata na gamitin ang pangalan niya ng direkta. Ang tawagan na lang ba or tawagan na lang ba ngayon ay Raisa at Bim o baka naman may iba silang low-key na bansag sa isa't isa na hindi lang natin alam. Hala, nakakakilig naman, 'di ba? So psychological to ate to Gen Z culture. Bakit nga ba big deal sa ating mga kabataan kapag ang isang lalaki ayaw tawaging ate? Ang isang matandang babae na crush or nagugustuhan niya. Sa isang henerasyon, napakalaga ng mga salita at mga implikasyong ito. So, ang desisyon ni Bim na ate safe zone ay walang mali siya. Parang kapatid, zero chance ng romance, rejected. Ayaw ni Bim ng safe zone. Gusto niya exciting at may potential zone. Pangalan lang ni Raisa, pantay na tingin, may space para sa flirtation niyang pagligawan or approve, may swabe, may dating at may mukhang magkasintahan sa hinaharap. Kapag ang isang Gen Z na lalaki tumatangging gumamit ng honorific tulad ng ate, ito ay isang malinaw na statement of intent na parang sinasabi niya sa buong mundo na lalo na kay Raisa na hindi kita titignan bilang nakatatandang kapatid. Tinitignan kita bilang isang babaeng may special na lugar sa buhay ko. O, diba? So, may opinion with regards to this, 'di ba? Sa kabanata para sa Maybe, bilang isang resident Marites at pop culture analyst, etong aking personal na opinion, no, yung real life K-drama plot is plotting. Ang kwento ni na Bimbi at Raisa ay parang isang klasikong K-drama na may tropeyong noong romance o relasyon kung saan mas matanda ang babae. Ang mga ganitong kwento ay pinakamabenta sa mga manonood dahil puno ito ng tensyon, respeto at unti-unting pag-mature ng lalaki para patunayan na karapat-dapat siya sa babae. Si Bimbi sa kanyang tindig at pananalita ngayon ay unti-unti nang nagiging isang ganap na leading man. So meron tayong tinatawag na high-level compatibility kasi bukod sa kilig, kung titignan mo ang kanilang ugali, bagay talaga sila. Si Raisa ay lumaking masipag, madiskarte at may positibong pananaw sa buhay sa kabila ng maagang pagtatrabaho sa showbiz. Si Bimbi naman ay lumaki sa ilalim ng proteksyon ng kanyang pamilya ngunit may bukas na isip at panapakatalino. Kapag pinagsasama mo ang street smarts at humor, diba? Si Raisa sa Book of Smart at Breeding si Bimbi makakakuha ng isang power couple na kanyang mag-survive or kayang mag-survive sa anumang ingay ng showbiz.
So the netizen na support is very insane. Bihira sa tambalan na nakakakuha ng halos 100% positive reinforcement mula sa mga netizen. Kadalasan may mga bashers o may mga nagrereklamo, pero sa kaso ni na Bimbi at Raisa, ang buong social media world ay nagkakaisa sa pagsasabi na i-push nyo yan. Bakit? Dahil nakita natin silang lumaki. Parang mga pinsan natin sila sa showbiz na ngayon ay nagkakaroon ng sariling love story at lahat tayo ay protective din sa kanila. So ano nga ba yung matamis na pagbakot? Sa pagtatapos ng chika na to, isang bagay lang ang malinaw. Si Bimbi Aquino Yap ay hindi nandito para makipaglaro o para maging isang cute na kapatid lang ni Raisa. Ang kanyang tahasang pagtanggi na tawagin na ate ni Raisa ay pinakamatapang at nakakakilig na update na nakuha natin ngayong taon. Ipinapakita nito ang kanyang paninindigan at ang kanyang malinaw na intensyon na panatiling bukas ang pinto para sa isang mas malalim na relasyon.